The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. In the 15 years of the reign of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate was governor of Judea, and Herod was tetrarch of Galilee, and his brother Philip tetrarch of the region of Iturea and Trachonitis, and Lycia was tetrarch of Abilene. During the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, the son of Zechariah, in desert. John was throughout the whole region of Jordan, proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. And it is written in the book of the words of the prophet Isaiah, a voice of one crying out in the desert, "Prepare the way of the Lord, make straight his paths. Every valley shall be filled, and every mountains and hill shall be made low. The winding roads shall be made straight, and the rough ways made smooth. And all flesh shall see the salvation of God." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po. Magandang umaga po. At maligayang pagdating dito po sa simbahan ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. Napakinggan po siguro ninyo yung mga pangalan na nabanggit dito sa ating Ebanghelyo. Tiberius, Herod, Pilate, Ananias, Caiaphas. These people has power. These people are in power. And they symbolize things or persons or situations that has control over us. Ano po ba yung mga kumukontrol sa inyo ngayon? Siguro po ang kumukontrol sa inyo ngayon ay yung asawa ninyong mabagsik. Saan ka na naman pupunta? Ano naman gagawin mo? Lalasing ka na naman. O baka yung lasinggero ninyong asawa ang kumukontrol sa inyo. Sapak dito, sapak dyan. O baka yung pera ninyo ang kumukontrol sa inyo. Bili dito, bili dyan. Pag wala na, kuha dito, kuha dyan. O siguro sitwasyon, dahil na-addict ka na, no? Wala ka ng tingin mo, wala ka ng silbi sa buhay. Gagawa ka na lang, hindi maganda. Marami pong mga pagkakataon na tayo po ay nakokontrol. And they symbolize power. Marami pong kapangyarihan ang gustong kumontrol sa atin. Parang si Juan Bautista, na simpleng tao at mamamayan, na namumuhay ng simple lamang. And he is facing those people who are in power. And Saint John the Baptist wants change. Gusto po niya ng pagbabago. Kaya nga, sa harap ng kapangyarihan yun, siya'y nagsalita. Pero alam po ninyo kung anong kanyang ginamit? Hindi armas, hindi kaguluhan. Ang kanya pong ginamit ay salita ng Diyos. Pero yung salitang ng Diyos na yun na dumating sa kanya, alam po ninyo kung saan niya natanggap? Sa disyerto. At sinabi mismo dito, sa disyerto. At ano pong simbolismo ng disyerto? Yung disyerto po ay simbolismo ng kahirapan. Nung ang mga Israelita
ay umalis mula sa pananakop ng mga Ehipto. Sila po ay naglakbay sa disyerto patungo sa lupang pangako. And in that desert, they experienced pain. In that desert, they experienced suffering also. In that desert, they experienced hunger and thirst. In the desert, they experienced almost how to die. Some died. Kaya nga siguro, paalala para sa atin, in our desert experience, you will hear God's voice. Sa panahon na ikaw ay pagod, sa panahon na ikay nahihirapan, sa panahon na marami tayong problema, sa panahon na marami tayong iniisip, sa panahon na tayo nalulumbay, the Lord is with us. And the Lord is speaking to us. Because the Lord first wants you to change. Kaya nga ang salitang sinasabi sa atin ni Juan Bautista ay magbago ka. Magsisi ka. Dahil sa panahon ng disyerto, sa panahon ng paghihirap, ay nais ng Panginoon na meron pa rin tayong kaginhawaan. Diba, nung ang mga Israelita ay nagutom, binigyan sila ng manam na mula sa kalangitan. Nung sila'y nauuhaw, binigyan sila ng tubig, pamawi sa kanilang uhaw. Nung sila'y natuklaw ng ahas, pinagaling pa rin sila. Because in that desert experience, the Lord wants us also to experience relief, comfort, joy, and primarily the Lord wants us to experience His love. Kaya nga siguro sa mga nagbabagong buhay, sa mga nais magsisi, sa nais talikuran yung mga kapangyarihan na kumukontrol sa kanilang buhay, alam nilang mahirap. Alam nila na matindi ang kanilang pagdadaanan. But they are full of hope na malalagpasan, na magbabago. Kaya nga yung mga addict, di ba? Dumadaan sa rehab. Kita mo yung panginginig na gusto ulit na experience yung kapangyarihan na nagbibigay ng kasiyahan sa kanilang buhay. Pero they want to turn away from that power. They want to go away from that power. And it is painful. Mahirap. Di ba, tatay? Kapag tayo hindi nakainom ng San Miguel beer, ng gin, sa isang araw, siguro, lalo na yung mga addict na sa alak. Di ba ang hirap talikuran? Ang hirap talikuran, yung mga bagay na masaya ka sa umpisa. Pero unti-unti pa lang, pinapatay ang iyong kaluluwa. Mahirap. But in every desert experience, God's voice whispers, bumubulong, huy, magbago ka. Kaya nga siguro karamihan sa atin dito, pilit na nagbabago. Sa umpisa kaya, parang New Year's resolution lang yan. Hindi na po kakain ng marami. Hindi na ako kakain ng rice. Hindi na ako kakain ng lechon. Pero pagkatapos ng ilang buwan, pag nakatikim ka na ng kanin, bandi-bandihado na pagkatapos.
Dahil mahirap. At ano po ba ang benefit ng pagsisisi? Bakit tayo magsisisi? Masaya naman tayo. Masaya naman tayo. Kaya nga lang, ang ating kaluluwa ay unti-unting napubulok. That's why we know that we have to change. We have to repent. And what is the benefit? Ika pa sa ating ikalawang pagbasa, that your love may increase. That your love may increase. Dahil hindi mo lang titingnan ng sarili mo. Siguro titingnan mo na yung tao sa paligid mo. Maaalala mo na yung nanay at tatay mo na tumatanda. Ma, pa, nandyan pa ba kayo? O kaya yung nanay mo na mag-isa na lang. Nakakamusta mo ba? O kaya yung mga anak mo na hindi mo alam kung ano na naging buhay nila. Aalalahanin mo na. Yung asawa mo, aalagaan mo na. Kapag tayo po ay nagsisisi, mas matututo tayo kung paano magmahal. At kapag alam natin kung paano magmahal, makikita natin kung ano ang pinakamahalaga sa buhay. Hindi pala yung mga kapangyarihan yun. Hindi pala yung mga kapangyarihan yun na magbibigay sa iyo ng konting kasiyahan, pero magdudulot ng sobrang hirap sa buhay. But when you love, makikita mo kung anong mahalaga. Makikita mo kung ano ang mas importante sa buhay. Kaya nga yung iba, kahit mayaman, hindi pa rin secure. Kahit na maraming yaman sa buhay, takot pa rin. Ibig sabihin, hindi yun ang mas importante. When we turn back to the Lord, we will know how to love. We will know what is important. Kaya nga siguro paalala para sa atin, huwag tayo masyado magpakontrol sa mga kapangyarihan na nagbibigay ng maikling kasiyahan pero magdudulot ng matinding hirap sa ating buhay, sa ating kaluluwa. Kaya nga si Juan Bautista is telling us, make straight the path of the Lord. Ituwid ang daan ng Panginoon. At ang daan ng Panginoon ay sa ating buhay. And so make straight our path. Make straight our ways. Make straight our life. Ituwid natin. At alam natin na mahirap. But the Lord will never leave us behind. The Lord will always be with us. Kaya nga napaka-paborito ko yung sabi ni San Pablo, we hold this earthen treasure that the surpassing power does not come from us but from the Lord. Malalagpasan natin ang mga pagsubok sa buhay, hindi dahil sa atin, but because of God's mercy and grace. It is the Lord. Kaya nga palaging sinasabi sa atin, don't be afraid. Mahihirapan tayo. Mahihirapan ka, iiyak ka pa rin. Pero alam mo, na sa gitna ng paghihirap na yon, ay hindi doon matatapos ang buhay. Pero kasama ang Panginoon, malalagpasan ng lahat ng pagsubok at makikita natin kung anong mahalaga sa buhay dahil natututo na tayo kung paano tunay na magmahal. Kaya po, tingnan po ninyo yung katabi ninyo. Kaya nyo bang mahalin yan? Yung mga mag-asawa po dyan, tingnan po ninyo asawa ninyo.
Kaya niyo pa bang mahalin yan? O ito ay isang malaking kapangyarihan na nagkukontrol lang sa aking buhay? Sana po makita natin kung anong tunay na mahalaga. Na hindi natin kailangan kontrolin ang buhay ng iba. Bagkus, we lead them to the Lord. We help each other to make our path straight, to make our lives straight, and to make our life full of love. Nawa ang grasya at pag-ibig ng ating Panginoon ay laging nasa atin at ating tandaan na sa bawat paghihirap na ating mararanasan, ito'y ating malalagpasan kasama ang Panginoon.